Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasabay ng ating debosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, ipinagdiriwang din natin ngayon ang kapistahan ni Santa Cecilia, Dalaga at Martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatuntong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nalapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito, mapait yan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan, matamis ngang tulad ng pulot pukyutan, ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na natamo yaing minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo ang lahat.
ang tinig ko'y pakikinggan, ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahi ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang aking bahay ay gagawing bahay dalaginan, tatawaging a house of prayer. Bakit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw? Medyo maganda to medyo mahigpit ang salita ni Jesus. Sapagkat ang templo ay sumisimbolo sa kanilang relasyon sa Diyos. I'm talking about the Jews, yung mga Hudyo. Ang templo ang sentro ng kanilang buhay espiritual. Sa templo umiikot ang kanilang pamumuhay mula sa pagsikat at paglubog ng araw. Ang templo ang simbolo ng pananahan ng Diyos sa kanilang buhay. Gumawa sila ng estrukturang hindi na matitinag dahil tapos na sila sa kanilang paglalakbay. Tatandaan natin ang sila ay umalis mula Ehipto patungong lupang pangako. Sa bawat bayan na kanilang tinitigilan, nagtatayo sila ng tent upang makasamba sa Diyos. Tapos na yon. Natapos na ng matagal na panahon at sila ay nagtayo ng isang templo upang doon manahan ang lahat ng naniniwala at sumasamba sa Diyos. Dahil maraming taong pumupunta sa templo at sila ngayon ay sakop na mga Romano, kaya ang kanilang templo ay hindi na lang naging sentro ng buhay pananampalataya. Ito na rin ay naging buhay ng takbo ng kanilang lipunan. Kaya pumasok ang mga taxes, pumasok ang mga nagtitinda. Anong tinitinda nila? Tinitinda nila doon ang mga baka, mga kalapati, mga kung ano-anong hayop na iaalay at susunugin
bilang handog kapag ikaw ay sumasamba. Nagkaroon din doon ng money changing, pagpapalit ng pera, dahil sa loob ng templo ay pera ng mga Hudyo, sa labas naman ay pera ng mga Romano. Para makabili ka ng mga iaalay, kailangan mong papalitan ang pera. At bakit tinawag ni Jesus na pugad ng mga magnanakaw? Dahil oportunidad ng mga tao nung panahon na yon, ang dami ng pumupunta sa templo. Ito ay oportunidad na nakawan nila ang mga taong sumasamba at nag-aalay doon sa kanilang templo. Ibig sabihin po, hindi na yon pure worship. Iyon ay naging kalakalan ng bawat isang businessman na kumakapit sa pangalan ng templo. Kaya nagalit si Jesus at 3 beses na pagkakataon siya ay nagalit upang ipakita sa mga tao na ano ba ang tunay na diwa ng templo. Napakasakit kapag sasabihan kang magnanakaw dahil ikaw naman talaga ang gumagawa at gumagalaw sa loob ng templo. Kaya nagagalit ang mga Pariseo, nagagalit ang mga eskriba at puno ng bayan kay Jesus dahil hindi siya kabilang sa mga magnanakaw. Kasama ang mga Pariseo at eskriba sa sistema ng templo. Kaya sila'y galit na galit kay Jesus. Sapagkat ang sinasabi ni Jesus ay ayon sa kasulatan na panahon pa ni Moses na dapat nilang sundin. Wala na po ang templo. Ang templo ay bumagsak na, nasira na noong 70 AD. Wala nang sentro ng pagpupuri ang mga Hudyo. Pero sa pagbagsak ng templong ito, bago man ito mangyari, itinatag na ni Jesus ang simbahan na siyang magiging sandigan ng bagong utos, ang utos ng awa at utos ng pag-ibig. Si Jesus, ang ating poong Nazareno, ang nagbigay ng halimbawa kung paanong ang bagong templo, ang bagong bahay dalanginan ay kailangang ituring na banal saan man panig ng mundo tayo pumunta. Sapagkat ang katotohanan sa kaniyang pagtatatag ng bagong simbahan, ng bagong Israel, ang bawat isa ay templong ginawa ng Diyos. Kung lahat tayo ay templong ginawa ng Diyos at sama-sama tayo sa iisang pamayanan, ang templong ito ay kailangang maging banal na aayon at sumusunod sa kaniyang mga salita. Walang lugar ang magnanakaw sa templong itinatag ni Jesus. Na sa katotohanan, ang magiging basihan ng ating pagsamba ng malaya sa Diyos ay ang pagsunod sa utos ni Jesus ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang bawat isa ay banal na templo na pinanananahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa pagpasok natin sa bawat simbahan, kung saan naroon ang banal na tabernakulo, naroon ang kaniyang banal na hapag,
kung saan ang sakripisyong kaniyang ginawa ay atin palaging ginagawa upang araw-araw kahit tayo'y makasalanan, humihingi tayo ng biyaya ng Diyos na maging banal sa kaniyang harapan. Ayaw ng Diyos ng magnanakaw sa kaniyang banal na tahanan. Nangangahulugang ayaw niya ng mga taong hindi nakaugnay kung ano ang kaniyang gusto at plano sa bawat isa. Bukas ang simbahan sa lahat, pero hindi bukas ang Diyos kung ayaw mong manumbalik sa Kanya at mamuhay ayon sa kabanalan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpaging dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
at sinuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang tunay na buhay na templo ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin, at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio
at bigyan ng puwang sa iyong kalangitan sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kabanalan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.